So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ngayong araw, another, ano na naman tayo dito, bardagulan dito sa impeachment ni VP Sara. No? Maganda to kasi wala itong isang defense lawyer ni Sara Duterte is, grabe, sobrang satisfying ng pagkakasupal-palpar. Kumbaga, hindi siya umuobra sa isang veteranong di ba, abogada. And then meron naman tayong mga nakitang na idol nga daw nitong defense lawyer ni Sara Duterte, itong si Attorney Lorna Capunan. So tingnan natin kung paano ba binata, 'di ba, ng idol niya yung fan niya. So yan yung panonoorin natin, men. So ang video to is from Day News PH. So meron to pamagat na mainit na sagutan ng prosecution at defense sa cross-examination sa witness. Day 15 of the trial. So Day News PH, Senate of the Philippines. Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Exciting. No, Hindi, that is the finding of this Kaya nga witness. sinasabi ko, attorney, kaya nga kinoconfirm ko. Your Honor, please, can the witness be directed? Just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions Your later. Honor, During not the all direct, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I or am on no. cross, Your Honor, please. Diba? Yes or no talaga yung pambato nila. At least dito, sinabi mismo ni Attorney Capunan, diba, na hindi lahat ng tanong yes or no ang dapat isagot. Diba? Kasi kung yes or no lang, out of context na siya. Diba? So at least nakita na rin ni Attorney Capunan yung natin dito na parang yung taktika kasi ng mga Duterte or ng defense ng Duterte, ng senator defense judge ng mga Duterte, porket sobrang luging-lugi sila sa issue na to, is dinadaan na lang nila sa yes or no kasi parang doon na lang sila makakapuntos eh. 'Di ba? Pero hindi siya puntos na puntos Parang ewan ko kung ginagawa lang nila ito para sa mga supporters nila. Kasi kung hindi nga naman nila ito gagawin, edi mas lalong lulugmok or madadaganan si Sara Duterte, 'di ba? But at least. Councils. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. I Councils, don't think I need to lecture please. you that. Councils. Your Honor, please. Sira ulo, no? Sabi ni Atty. Capunan, misleading questions are not allowed. Tapos ang sagot ng abogada ni Duterte, they are allowed. Like, kahit siguro hindi abogado or walang alam sa law like us, di ba? Is parang yun, di ba? Ano yun? Saan mo ba nakuha yan na pwede yung mga misleading questions? I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. Nako. That is what I would... Gusto nang paluin eh, 'di ba? Well, like, seriously, meron kasi ako nakikitang mga dito kanina, mga small parts of 'di ba, doon sa sa TikTok is grabe, parang nakakagigil talaga tong abogada ni defense lawyer ni Sara Duterte na to. Sa lahat siguro ng defense lawyer ni Sara Duterte, dito ako mas nainis eh. 'Di ba? Dito kay Ferrer talaga. Like, ewan ko kung ganun din kayo. Comment nyo nga sa baba kung kaninong abogado kayo ni Sara Duterte mas nainis. Sa akin talaga ito si Ferrer talaga yung top 1 ko eh. Tuloy. Your Honor, please. Again, In the councils. generational divide, Your Honor. Your Honor, councils. please. Day News PH. Support niya yan, men. Meron pa tayong ibang nakalista ho dito which the Honorable Court can also peruse. Okay. So, punta ho tayo sa third quarter. Another letter to certification. Okay. Punta ho tayo sa third quarter. Covered ho to ng certification pa ho ni Mr. Lachica ho, no? Na dated April 6, 2024. Yung sa third quarter po, September 30, 2023. Yes, pero, covered pa yun ng submission kasi nakalagay naman dito. Wait, Ingay ni madam, hindi marunong excuse me now, Your gumamit ng Honor. mic. Confirm with my counsel. Di ba? Hindi marunong gumamit ng mic So, eh. may certification ho dito na sinabit si Mr. Dante Lachica dated September 30, 2023. Nakalagay ho dito, babasahin ko, Celine, okay lang? Apo. Sige, sabay tayo. This is to certify, Celine pala, sorry po. This is to certify that confidential activities such as surveillance and information gathering were performed in 122 areas during the third quarter of CY 2023, which enabled the team to prevent untoward incidents from transpiring
during the engagements of the Vice President and in the implementation of the programs of the Office of the Vice President, including the establishment of 3 new satellite offices, Isabela, Cagayan Valley, Bicol, and BARM, and the implementation of the OVP Libreng Sakay Program. Tama ho ba yung binabasa ko? Opo. Okay, so ito ho yung naging support niya, proof of success of the information gathering na sinabit ni Office of the Vice President. Tama ho? Opo, response po nila sa AOM for the third Salamat quarter. po. Your Honor, this has been marked as Exhibit D-1-116-OVP-B for the court's information. Now, may naka-attach ho dito na PIOR, no? Yun yung tawag natin doon, no? Protective Intelligence Uy. Operations Report. For the engagements of Vice Tumatalon, President Sara Z. Duterte for the Tuloy. Hindi ko kasi sinasalpak ng kasi sobrang lakas ng audio. Tapos kung hihinaan ko naman yung audio, dito naman sa reaction natin, parang mahina yung audio. Ewan ko. third quarter of 2023. Okay, nakikita niyo ho ba yan? Opo. Your Honor, this has been marked as Exhibit D-1-116-OVP-C for the respondent. Now, tingnan ho natin yung scope again, Celine. No? This report pertains to the narrative of events and accomplishments of the VPSPG in terms of protective intelligence operations during the engagement of the Vice President Sara Z. Duterte for the third quarter CY 2023. Do you see that? Opo. Okay, salamat. Number 4, narrative. The protective intelligence activities carried out in support of the Vice Presidential Security and Protection Group's protective security operations for the places of engagements of the Vice President Sara Duterte from July 1 to September 30, 2023 are listed below. Tama ba yung binabasa ko? Opo, tama po. Okay, thank you. So letter A, may nakalagay ho doon, DPWH inauguration and opening of Davao City Coastal Bypass Project, Segment A. Date covered, June 28 to July 1, 2023. Location, Davao City, Coastal Road, Times Beach, Ecoland, Davao City. Sakto pa yung binabasa ko? Opo, tama. Okay, thank you. Probable threats, letter A, cause-oriented groups. Ano bang purpose ng pagko-correct niya nasa screen naman Di ba? Open close parenthesis, NDF. And letter B, criminal groups. Tama po? Opo, Okay, tama. thank you. Number 4, detailed intel collection team, ICT 4, tama po? Opo. Okay, number 5, timeline of activities, no? As shown below, the timeline of activities of the Vice President are as follows. So, tingnan natin yung number 4 kung magpo-fall po yan sa confidential or surveillance work, no? Number 4, liaising with intel operatives and respective informants of the PNP and AFP for the data information gathering needed for the threat assessment on criminalities in Davao City and neighboring areas. Does that fall under confidential activity or normal lang yan sa administrative work or normal administrative work lang yan ng OVP? Papasok po siya sa surveillance. Okay, salamat. Number 5 po, no? Intel fusion with for the threat assessment and situation update. Papasok po siya sa surveillance. Opo. Okay, salamat po. Ito hong number 11, no? Final briefing to Intel operatives and informants. Ano ba to? Normal lang to na trabaho ng OVP or part ito ng surveillance or confidential work? Papasok po siya sa surveillance activity. Alright. Then, baba tayo dito sa actual operations, no? Ito ang profiling and security tagging of the participants. Item number 12, who will be attending the event. Papasok po ba na normal admin work lang yan ng OVP or papasok po siya as confidential work or surveillance? Papasok po siya dun sa surveillance. Okay, salamat. Number 13, deployment of intel operatives and informants along routes, primary and alternate from the PNP. Surveillance or normal work lang yan ng OVP? Papasok po siya sa surveillance. Okay. Number 14, provided intel coverage prior to the arrival, actual and departure of the Vice President. Surveillance or normal lang yan, part lang yan ng admin work ng OVP. Papasok po siya sa surveillance. Okay. So, post-operation. Number 16, continuous collaboration with the intel operatives of Davao City Police Office and TF Davao. Pasok po siya sa admin work or surveillance or confidential work. Sa surveillance po. Okay. So, nakikita mo dito lahat, Miss Celine, no? Pati na yung doon sa report, nakita mo naman na isa-isa yon lahat may mga dates at lugar. Tama po? Opo, nakalagay po yung narratives, Okay. yung timeline. So, for the first and second and third quarters of 2023, do you confirm that? Nakalagay naman yan lahat. May dates, may activity at may lugar. Tama ho? Opo, based po sa PIOR reports na submitted, may Okay. mga details po na ganun. Salamat. So, lahat ng mga submissions ng OVP for the first to third quarter, kasama itong Protective Intelligence Operations Report. Meaning, sa first quarter, yung pinakita ko nga, may sinabit kanina, di ba? Kasama po dun sa response nila sa AOM Okay, attachment. so kasama din doon sa response nila yung second quarter na Protective Intelligence Report. Kasama din po dun sa Okay. attachment. As well as the third quarter, which is itong binasa nyo. Opo, kasama din po yan. Okay. But, despite of all of this, no, sinabi mo
Hindi, disallowed pa rin yan kasi walang evidence of success eh. No? Walang evidence of success eh. No? Pinagpipilitan talaga, ano. Sobrang dali lang naman eh. Sobrang dali lang naman pagpaliwanag talaga ng VP yan eh. 'Di ba? But yeah, since wala nga silang maipakita, di parang i-compare nila yan dun sa ibang mga ibang mga proyekto ata, 'di ba, ng VP, ng OVP. Like kung tutusin nga dapat hindi mo yan hindi mo yan i-compare kasi iba naman yung yung sa mga kahina-hinalang mga 'di ba? Paggasta ng pera over dito, ito talaga maliwanag talaga to. 'Di ba? Oh? Wait lang. Kindly turn on the mic for the prosecutor. Your Honor, the counsel is being argumentative with No, the witness. I'm We just object. asking a question. Sabi Ito ko, na. What is the question again? ang question ko, despite of all of those reports, no, dinisallow nyo pa rin yung payment of rewards. Kasi sabi ninyo, no proof of success. Di ba? Argumentative, Your Honor. Hindi That is sinabi- the finding of this Kaya nga witness. sinasabi ko, attorney, kaya nga kinukonfirm ko. Counsel, if you please. Witness may answer. Objection is overruled. Witness said that she indeed disallowed and or gave AOMs because there was no proof of success. I even remember her saying, wala naman daw nahuli. So please answer, Celine. Yes po, kasama po yun sa notice of disallowance ko na na-issue noong March 31, 2026. Hindi Oh. po sufficient yung PIOR and the certification na evidence na nagpapakita ng success ng information gathering. Okay, I get that. But are you aware that one of the purposes of intelligence work is crime prevention? Your Honor, please, maybe know where this is leading because we are not talking about intelligence funds. We're talking But about confidential funds. So I confirm my question, Your Honor. Counsel, kindly Yes. wait for Attorney Capulan to finish with her objection. Are you referring to Counsel, I will... 'Di ba? Mini-mislead. Mini-mislead na dito na siya nagsimulang mag-mislead. Wala eh. Wala silang palag eh kaya dadaanin nila sa ganyan. rephrase my Or question. I will rephrase my question. counsels, please address the court, not Your each Honor, other. Your Honor, please. Your Honor, please, may I object to this line of questioning? In fact, I have not stood up because all the questions referred to intelligence funds. Your Honor. When the topic today is confidential funds. And I would like to Nako. Wala na talaga. Hindi talaga umubra par. Wala talaga. So palpal talaga si Ferrer dito par. Ano na to eh. Tactics na lang nila to eh. 'Di ba? Kasi yun nga hindi mahihirapan silang tumagos kung pagbabasihan talaga nila yung evidence ng prosecution kasi sobrang tibay nun eh. 'Di ba? According nga kay Ligutan, 'di ba, is kung sa boxing pa may nanalo na. 'Di ba? Kaya sila pilit nilang kinukonekta yung intelligence dun sa confidential. 'Di ba? What the heck? Ginagamit intelligence silang Mary Crispy Atos, anak ng tinapa naman put that on record, Your Honor. Especially this last question, where she Your Honor. specifically refers to conclusions as to use of intelligence funds. The objection is noted. The counsel has already stated that she will rephrase. Kindly rephrase, Attorney Christine. All right. So, ang tanong ko kanina, no? Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success ng information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes po, kasi naipakita po din yung probable threat. So ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po. Okay, apprehended. So, apprehensions, no? So, ang tanong ko sa'yo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba yon? Ang sa confidential... Hindi, alam niyo ho ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ho ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ho ba yon? Kasama po ang crime prevention pero depende rin po Hindi, ito sa just mandate, answer my question, mandate ng yes or agency. no? Attorney Celine, Do you Celine. agree? Wala talaga. Pare-parehas lang talaga sila ni Amy, ni Robin Padilla. Bakit ba kasi pinipigilan nyo na magpaliwanag? Ang takot kayo na mapahiya. Takot kayo na malaman ng mga supporter ninyo na, takot kayong maganyan yung supporter nyo. Makasabi sila, Diba? Kasi kung ikakat mo sa part na yon na, sige, sabihin yes or no. Kung ikakat mo doon, syempre yung mga supporter nyo na sobrang bilis maniwala, grabe. Sobrang amazing ni Attorney Ferrer. Pero kung patutuloyin mo yan, pag i-explainin mo yan, yari kayo. Diba? Ganyan din yung ginawa ni ginagawa ni Robin at saka ni ni Amy. Grabe, same lang talaga kayo Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa... Wait, pero Mr. depende pa din po ito sa sa mandate po ng Ang ganda lang, agency. kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat, Celine. Okay.
In fact, meron tayong tatlong klase ng surveillance work. Alam niyo ba 'yon, Celine? May background ho kayo sa mga surveillance, intelligence work, confidential work. Based lang po sa joint circular na for surveillance activities yung confidential fund. So actually yung surveillance do you agree with me? May tatlong klase ho yan. Una, preventive surveillance. Alam niyo ba 'yon? No basis, Your Honor. No basis Hindi, for tinatanong this ko lang ho question. kung alam niyo ho ba. Your Honor, the surveillance work that this Your Honor- witness testified to is as defined in the circular, Your So Honor. what is surveillance work as defined in the circular? Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po na maisagawa ang mandate ng isang Okay, agency. sige. Sige, nandun na tayo sa maisagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi mo ba yan sa JC na dapat may mahuli? Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is Hindi, proof of sorry, success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Your Honor. Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer, can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be direct? Wala, stop nila yan. Takot sila na mabuko Di ba? Anak ng tokwa, nagko-cross-examine ka tapos kapag kasasagutin ngayon, wa. Tinatanong mo pa. Dapat meron ka na lang sagot. Di ba? Na hindi mo na tinatanong. Hindi yung nagtatanong ka tapos pipigilan mo, pipiliin mo kung ano yung isasagot niya. Di ba? Cherry picking yun. Anak ng tokwa. Ay, kakainis. Nagsisimula ng Did you just answer with yes or no? The counsel has her time to ask clarificatory Yes, questions Your later. Honor, During not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, Tama. please. Counsel, Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. I don't Counsels, think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow. Tawa yung lalaki sa likod Di ba? They are allowed. Ayun. Di ba? Nasaksak ka tuloy ng sarili mong bibig. Misleading questions not allowed. Sabi mo, they are allowed. Di ba? Tsaka yung yes or no talaga nila. Buti na lang talaga napansin ulit ni Atty. Kapunan, Sana ganyanin niya rin yung ibang mga senador dyan. Especially yung mga senator judge defense na mga Duterte. Na ang gusto lang talaga nila makuha yes or no, yes or no. Sobrang trap talaga ng yes or no, Diba? Sobrang trap ng yes or no. Hindi siya magandang sagot sa lahat ng mga tanong. Diba? Pwera na lang kung, sobrang sobrang overwhelming ng ebidensya na hindi na talaga kayo umuobra. Kaya dinadaan nyo na lang sa ganyan. Diba? Yes or no lang isagot mo. Anak ng tokwa. The generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. Nako. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in the counsels. generational divide, Your Honor. Your Again, Honor, counsels, you are all members of the bar and Yes, you're Your all Honor. counsels I submit, for the I parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I- Eileen, Miss Eileen. Yes, Your Honor, it's also- I promise to henceforth behave. Your Thank Honor, you. can I please respond quickly lang, no? I have high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. My time is- In what she's one of my idols. So, dapat hindi ka na lang pumunta dyan kay Sara Duterte, di ba? Dito ka na lang sana sa prosecution. Pero I think wala ka rin magagawa sa prosecution Kasi wala rin Kung ako papipiliin, hindi ko rin gusto yung yung way ng niya pagdadala niya. Di ba? Parang nakakainis na lang din kasi yung labas Ewan ko kung paano pinupuri ng mga DDS to. Ewan ko talaga kung paano nila magagawang purihin to. Kayo ba, payag ba kayo di ba, na ito si Ferrer na to is nandun sana siya sa sa side ng prosecution. Comment nga kayo sa baba. Kasi ako parang ayaw ko sa kanya, men. Sorry sorry. But I think ayaw ko sa iyo, ma'am. It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Your Honor, kahapon niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination I respected her. You can end there, counsel, if Yeah, you respect her. thank Thank you. Thank you po. Miss Eileen, ayon sa tanong ng counsel, simple lang po naman, nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 Curious lang ako kung babatuhin ba ito ng laptop,
Wala eh, biglang lumuhod doon sa sa council di ba? Sa kalaban. In fact, she's my idol, di ba? Like, what the heck, man? Ano kaya reaction ni Sara Duterte? Anak ng tokwa tong abogado ko Umamin na idol yung kabila. Ay, nako, sira. Na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information. Wala pong nakalagay. Nakalagay lang po proof of success of information gathering and or surveillance So, activities. interpretasyon niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful. I base po yon sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents na ito is based po sa joint circular. Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag. Hindi po. Nakalagay lang po proof of Interpretasyon success. niyo na po yun. Doon po sa pag-evaluate po yun po yung naging basis Okay. ko. Okay. Please proceed, Attorney Christine. Salamat po. Okay, so sa tingin nyo, no, dahil gusto nyo dapat may huli, hindi part ng confidential activity yung crime prevention? Ganun ho ba? Hindi ho siya part nun? Pwede pong pakiulit? At hindi ho part yung crime prevention na walang nangyaring masama. Doon sa event na yun, hindi ho yun part ng confidential work or surveillance. Hindi pa po siya sufficient as proof of success. Hindi siya sufficient. So dapat talaga may mangyari na krimen at may mahuli para po may proof of success tayo. Kasi nga po, meron po yung for payment of information and payment of reward. So, yung payment of information, yun kasi yung nakakatulong din sa... Simple lang naman yung tanong ko, Celine, no? What if walang nangyari na masama dahil nga sa ginawang confidential work? At nag-certify ngayon sila, Chika, na walang nangyari na masama. There was no untoward incident. Ano yan? Your Honor, we Isn't object. that a proof of success or not? What is the objection of counsel? The question is speculative, Your Honor. This Tama. is not based on what ifs. This is based on facts and documents submitted, not on the what ifs. Nako, napangaralan na naman. Grabe, sobrang daming puntos ni Kapunan dito Ba't yung kasi, pinipare yung yung abogada na yan, Jen Di ba? Dapat palitan nyo yan Wala, hindi umubra hindi umubra. Pero I think, di ba grupo naman sila? Siguro parang ganyan na nila yan, hinahati-hati na yan ng defense, di ba? Na ito, ikaw na bahala dito. Or ano ba yan, silang lahat ba yung nag-research dyan? Silang lahat ba yung nag-study dyan? Tapos, ito yung gagawin mo. Or, parang yung mga abogado ni Sara Duterte, lang sila, binigyan lang sila ng task. O ikaw dito, 'di ba? About dito sa witness na to, ikaw bahala diyan. Yung si lalaki naman si Powa, ikaw bahala kay Wamil. Parang ganyan. 'Di ba? Kasi kung ganyan talaga parang nawiwikan ako dito sa itong kay Ferrer. 'Di ba? Yeah. Ewan ko lang din sa inyo. Of counsel for respondent. It's not a what if counsel because it was stated in the report that there was no untoward incident. Actually, that would have been one of the questions of the presiding officer as well. Later on, Attorney Silene, ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po natin yung purchase of information. So ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward, for rewards rather. Opo, tama At yun po. ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information. Hindi po. Magkaiba yun. Opo, magkaiba po yun. Okay. You may proceed, counsel. Okay, so doon sa payment, Oo nga may point din naman kasi yung reward kasi, siya kumbaga magpo-purchase, di ba? Yung VP. Kasi for example, pagkain, gamot, di ba? Or ng pera, something like that. Yung information kasi, parang na yun parang I think respect na ngaling dun yun sa sa confidentiality. Hindi ko talaga mabanggit. Confidentiality. Yun. Confidentiality. of success, no? Bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli? Kasi po, gaya nga po nung kaninang dinidifferentiate. Sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So, ano ho ba yun? Dapat may mangyari hong masama para may mahuli? Yun mo, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng, at there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. Okay, so yun yung interpretasyon mo, no? So, bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may information na may mga taong may gagawin na masama. Your Tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na yon. Hindi
tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon based on confidential information. So walang untoward incident. So You're- bawal ho bayaran ng reward yung tao na, Excuse na me. nagbigay ng information. Are you na done yun. with the question? Don't I answer. think right now she is. I make an objection, Your Honor. Yes, what's your objection, Counsel? Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. Yun. She is mixing payment of rewards and payment for information, Your Mm. Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying, Grabe, kahit may edad na si nakikita niya pa rin yung, detail by detail or, na pipredict niya, hindi na pipredict na niya ba, natatandaan niya or nahuhuli niya pa rin yung galawan ng mga bagitong abogado. What the heck? Palakpakan. Solid. payment of information is... Um, May we ask her to reform? Is she Yeah, I referring can- to I can- payment of rewards Reward, or Your Honor. payment for information? Because the information here is not disallowed. again, It's not counsels. disallowed in the AOMs, Your Honor. Again, counsels, kindly address Your the Honor. court or the presiding officer and not talk to each other directly. Miss Eileen, to abbreviate and save on the court's time. Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yon na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag ka sinabing, okay, magpunta dyan, walang problema, wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, saan kailan lang magiging reward yun kapag kami naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, politiko po yan ang interpretasyon. Tama naman kasi yung information naman, hindi naman siya, parate. Pero I think kung safety ng, ng Vice President, kahit hindi mag-success, ay hindi, malabo din, Kasi sa pagkakaalam ko kasi sa information, like for example, yung mga kriminal, for example, si Senator Bato, kung may makakapagbigay ng impormasyon kung nasan si Bato, kahit sabihin mo man na nandyan si Bato, kung pagpunta ng pulis doon is wala, I think parang hindi yun matuturing na success. Tama ba? Something like that. Grabe, pero kung tutuusin mo kung ganyan, about threat of the life of the Vice President pala, I think pwede din siyang madaya, like dadramahin nila na, uy, kunyari may magre-report dito pero tao pa rin natin. Parang pwedeng maging ganyan, like corruption pa rin, ganun. Ewan ko. Pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Right. Saan nyo ba binasa yung interpretasyon yung yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng in-audit nyo noong nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisallow o sinususpend nyo, Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po yun po yung naging Sa'yo lang. interpretation. Opo. Okay. Solid na palitan yun, men. Kayo na masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, this video is from Day News PH. Supportan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. And syempre, courtesy kay Attorney Ferrer at saka kay Attorney Kapunan, Chis Escudero, at kay Witness. So sila yung bida sa mga videong to. At least, kahit pa paano, medyo tayo, na-inis, na-entertain, na, hindi natin maintindihan. Ang gusto ko lang kasi sa part na to, men, is kung paano, di ba, pinagbangga yung pusa sa tigre. Pero in fairness kay Attorney Kapunan, sobrang prangkan niya talaga magsalita, parang, di ba, like, grabe, tahasan yung sinabi na gusto niyang paluin,
Taasan yung gustong paluin. Tapos si Ferrer naman, idol niya, di ba? Tinitingala niya. Ewan ko lang kung may mababato ba ng laptop dito, no? Ay, nako. Inamin di ba? Inamin in fact, idol kita di ba? Yari, di ba? Hindi ka tuloy obra niyan, lalo, di ba? Ay, nako. I think it's a very bad move, ano? Pero, kudos pa rin. Sobrang nakakabilib si Atty. Kapunan. Kasi kahit kalaban niya is napapabilib niya. Di ba? So, big shoutouts. Solid. Ang astig nun. Doon talaga ako na doon sa way of questioning niya, di ba? Yung signature nila, yung yes or no. Ewan ko kung pinagmitingan nila yan, nilang mga defense, di ba? Attorney at saka senator judge. Kasi I think kasama kasama sa meeting nila si Amy at saka si Robin Same sila ng di ba? Same sila ng tanong di ba? Like, what the heck, man? Di ba? Or baka copycat lang din, di ba? Baka dahil sa sobrang nagagalingan sila kay Robin Padilla, ginaya nila si Robin Padilla. What the heck, man? Woo! Grabe, sobrang solid nun. Woo! Nakakatawang isipin, But, yeah, ewan ko, sobrang, talaga sobrang ng puso ko, men. Di ba? Grabe yun. Grabe yung video to. Sobrang, ewan ko kung matatawa ba ako or, mapapailing. But, yeah, sobrang solid ng palitan na yun. And kayo na lang din bahalang humusga para sa inyo papaano yung In fairness, Escudero ngayon medyo ako sa kanya ngayon. Nanuneutral ako sa kanya ngayon. 'Di ba? Minsan kasi parang lumilitaw yung pagka nasa kabila niya But now I think nanuneutral ako. So yung sagutan na to, I think I give 10 kay Kapunan, tapos 6 kay Ferrer. Baka gawin kong 5 yan So, yeah, kayo ano masasabi nyo dun, men? Comment down below. And then, I know for sure, ewan ko lang din. Curious ako kung namangha din ba kayo dito kay Kapunan sa bidyong to, or natawa din ba kayo sa part ni Ferrer? Nanggigil din ba kayo sa part ni Ferrer? Diba? Pero in fairness din sa witness sobrang niya rin, marunong din talaga siyang sumagot. Matalino so far. So, yeah, abangan pa natin yung mga susunod na video about dito sa impeachment ni Sara Duterte, And, yeah, that's it. So, again, Day News PH, Senate of the Philippines. Support niya rin yan. And, ba't support Senate of the Philippines? Yeah, courtesy pala. Courtesy sa Senate of the Philippines. Tapos, again, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo rin kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipinoises out.